Kapag tumuntong ka na sa edad na 80, may mga bagay na mangyayari na walang nagsasabi sa tin. Hindi lang yung mga birthday celebration o mas matagal ng pagtulog sa umaga, kundi yung mga bagay na malalim, yung mga pagbabago sa loob ng puso at kaluluwa natin na hindi natin in-expect. Ngayong video na to, hindi ko ginawa para takutin kayo o maging malungkot. Ginawa ko to dahil gusto ko kayong maging handa. Pagdating sa edad na 80, may 5 katotohanan na darating sa buhay ninyo. At kapag alam ninyo na to, hindi kayo matataranta. Makakagaan kayo. Pag-usapan natin yung mga kaibigan na unti-unting nawawala, yung katawan na hindi na tulad ng dati, yung pangangailangan ng tulong kahit ayaw natin, yung pakiramdam na hindi ka na nakikita ng mundo, at yung mga pagsisisi na bumabalik kapag marami na tayong oras mag-isip. Makinig kayo hanggang dulo kasi kahit mabigat ang mga katotohanang to, magbibigay din to ng lakas. Yung lakas na tanggapin, maging matibay at maging dignified sa huling kabanata ng buhay ninyo. Ang unang katotohanan, ang social circle na tahimik na tumutuyo. Anak, yung pinakaunang maramdaman mo pagdating ng 80 ay hindi physical. Nasa relasyon mo yun sa mga tao. Yung mga kaibigan mo na dating nandoon sa tuwing may celebration, unti-unti nang nawawala. May mga namatay na, may mga lumipat na sa ibang lugar, may mga tumahimik na lang. Hindi mo napapansin agad. Isang araw, magigising ka at ma-realize mo na hindi na tumutunog ang phone mo tulad ng dati. Yung mga invitation sa mga birthday, binyag o kasal, naging bihira na. Yung mga bisita sa bahay, mas maikli na, mas nagmamadali na. Hindi nila sinadya, mahal ka pa rin nila, pero busy na sila sa sarili nilang buhay. O kaya naman, tumatanda na rin sila sa ibang paraan. Kwento ni Lolo Walter. May kilala akong Lolo Walter, 84 years old. Araw-araw, pumupunta siya sa tindahan ng kape malapit sa kanila. Kilala siya ng mga staff, mga kaibigan niya dumating doon nang hindi na nagte-text. Pero unti-unti, yung mga kaibigan niya hindi na dumarating. May mga namatay na, may mga lumipat na, may mga hindi na makakotse. Isang araw, sinabi niya sa akin, kakaiba yung feeling na pumasok ka sa lugar na dating lahat kilala ang pangalan mo, tapos ngayon, ikaw na lang yung matandang nakaupo sa sulok. Yung sakit ng ganong loneliness ay hindi laging malakas, hindi laging may luha. Minsan simpleng katahimikan lang pagkatapos ng dinner o lakad na masyadong tahimik, pero may magagawa tayo. Pero alam mo ba anak, kapag alam mo na tong mangyayari, may magagawa ka pa. Pwede ka pang magbukas ng mga bagong pinto. Pwede kang sumali sa mga prayer group sa simbahan, makipag-lunch sa mga kapamilya tuwing linggo, tumawag sa mga dating kaklase o kaya magpadala ng mga liham. Pagdating ng 80, hindi na darating sa'yo yung connection. Ikaw na ang kailangan pumunta sa kanila at kailangan ng lakas ng loob yan. Pero nandito ka pa hanggang ngayon, di ba? Ibig sabihin, meron ka ng ganong lakas ng loob. Ang ikalawang katotohanan, yung katawan na hindi na nag-bounce back. Pagdating mo sa 80, hindi na nagbubulong ang katawan mo, nagsasalita na ng malinaw. Yung mga masakit na dating dumarating at umaalis, ngayon tumatagal na. Yung pagod na dating nawawala pagkatapos ng tulog, ngayon umabot pa sa susunod na araw. At yung totoo na nakakagulat sa marami, pagkatapos ng OTMA, kahit maliliit na problema sa kalusugan, pwedeng magbago ang buong buhay mo overnight. Pwedeng gumising kang okay, mag-enjoy sa araw, tapos sa gabi may maramdaman kang kakaiba. Konting hilo, masakit na binti, o ubo na tumatagal. Tapos biglang nandun ka na sa ospital, narinig mo na yung mga salitang monitoring, x-ray o possible na ma-admit. Kwento ni Lola Gloria. May kilala akong si Lola Gloria, 81 years old, matalino, aktibo, proud sa saryang independence niya. Mahilig mag-alaga ng garden sa likod ng bahay, maglakad sa neighborhood, sumasama sa book club.
Pero matapos siyang madapa habang nag-trim ng rosebush, nagbago ang lahat. Hindi yung sugat ang problema, sabi niya. Yung nangyari pagkatapos, yung mga linggo ng pahinga naging mga buwan ng walang lakas. Akala ko pahinga lang pero parang naging full stop na para sa katawan ko. Yan ang hindi sinasabi ng mga tao sa edad na 80. Yung pahinga ay hindi laging nakakapagpagaling tulad ng dati. Pwedeng maging decline kung hindi ka mag-iingat. Ang lakas sa pag-alam. Pero alam mo ba ang lakas sa pag-alam nito? Nagsisimula kang magrespeto sa energy mo ng mas matalino. Natutuhan mong mag-pace ng hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa pinagdaanan ng katawan mo. Ginagawa mong hindi garanti ang kalusugan, kundi daily practice, isang sacred na gawain. Kahit nawala na yung bounce, mas steady na ang tayo mo. Mas mabagal ka maglakad, pero mas aware. Mas matagal ka magpahinga, pero mas intentional. At nagiging mas clear na kahit mas mabagal na ang katawan, maaari pa ring maging malakas ang spirit. Ang ikatlong katotohanan, yung growing need for help anak, isa sa pinakamahirap na tanggapin pagdating ng 80. Magsisimula kang mangailangan ng tulong sa mga bagay na dati mong ginagawa nang hindi nag-iisip. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay, unti-unti lang. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo na iniiwasan mo na yung mataas na cabinet. Mas mahigpit na ang hawak mo sa railings. Nag-hesitate ka na bago magmaneho kapag umuulan. At kahit parte mo pa ring nararamdaman na kaya mo pa, may parte na alam mong hindi na ganun kadali ang mga bagay. Ang emotional na struggle. Yung pinakamahirap dito ay hindi yung physical shift, yung emotional. Para sa mga taong naging decades na nag-aalaga sa iba, yung pag-isip na ikaw naman, yung kailangan ng tulong, nakakaramdam na parang burden ka na. Nagsisimula kang magtago ng mga hindi mo na magawa, hindi ka na pumupunta sa grocery, hindi mo sinasabi sa mga anak mo na nadapa ka. Sinusubukan mong ayusin mag-isa yung light bulb kahit masakit na ang balikat mo. Kwento ni Lolo Eugene. Kilala ko si Lolo Eugene, 85 years old. Pinagmamalaki niya na lahat ginagawa niya mag-isa. Nakasurvive siya sa giyera, nag-raise ng 4 na anak, nagtayo ng kubo sa likod ng bahay gamit lang ang mga spare wood at determination. Pero isang winter, nadulas siya sa icy na driveway. Walang nabasag na buto, nasugatan lang ang pride niya. Hindi niya sinabi sa kahit sino, pero napansin ng anak niyang babae na may kakaiba. Nagsimula siyang bumisita once a week para magdala ng groceries at mag-coffee. Sa una, tumanggi si Lolo Eugene. Okay lang ako, sabi niya palagi. Pero sa tagal, naging ritual na ang coffee na yun. At eventually, umamin siya ng something na nagtaka pa sa kanya. Masarap pala yung hindi mo na kailangan dalhin lahat mag-isa. Yan ang shift, hindi yun weakness. Wisdom yun. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi pagkawala ng independence. Paraan yun para maprotect mo pa yung independence mo. Kasi kapag hinayaan mo yung iba na tumulong sa'yo umakyat ng hagdan, maghatid sa doktor o magbuhat ng mabibigat na bag, binibigyan mo actually ang sarili mo ng mas maraming taon para gawin yung mga bagay na mas importante. Pagdating ng 80, yung pinakamatatag na pwedeng sabihin mo ay, kailangan ko ng tulong. Ang ika-4 na katotohanan, yung presence na nagiging invisible anak. Isa sa pinakamapait na reality pagdating ng 80 ay hindi tungkol sa katawan mo o memory mo, tungkol sa presence mo. Unti-unti nagiging invisible ka, hindi sa mga taong mahal ka, sa mundo in general. Yung cashier, tumingin sa taong nasa likod mo instead na sayo. Yung doktor, sa adult na anak mo nakakausap instead na sayo directly. Yung waiter sa restaurant, akala hindi ka nakakarinig o nakakaisip o nakapag-decide para sa sarili mo. Subtle lang sa una, tapos nagiging mas frequent. At kahit subukan mong hindi pansinin, tumutugtog yun sa loob mo.
Kasi kahit gaano ka nakatanda, gusto mo pa ring makita. At kapag naging full life ka na, nag-work, nag-raise ng pamilya, gumawa ng decisions, nakasurvive sa mga storms, nakakabigla na madismiss ka lang dahil nakunot na ang balat mo o naging gray na ang buhok mo. Kwento ni Lola Irene. Naalala ko si Lola Irene, 86 years old, volunteer sa local museum. Isang araw, may bisitang nagtanong sa staff ng question na pwedeng sagutin ni Lola nang nakapikit. After all, naranasan niya mismo yung decade na yun sa history. Pero hindi sa kanya tinanong, lumampas lang sa kanya. Nang tinanong ko siya kung ano ang naramdaman niya, ngumiti lang siya at sinabi, "Sanay na ako." Pero may lungkot sa ngiting yun. Yung uri ng lungkot na galing sa pagiging furniture instead na fire. Pero hindi ka furniture. Pero hindi ka furniture, anak. Hindi ka background. Nandito ka pa, nag-iisip ka pa, nag-contribute ka pa. At kahit minsan nakakalimutan ng mundo yon, hindi ibig sabihin na kailangan mo ring kalimutan. Kaya ano ang gagawin mo? Magsasalita ka pa rin, magtatanong ka pa rin, magbibigay ka ng opinions, boboto ka. Ikukuwento mo yung mga stories mo kahit walang nagtanong. Tatayo ka pa rin kahit nanginginig na ang tuhod mo. Kasi sa tuwing kinaklaim mo yung space mo sa room, pinapaalala mo sa mundo at sa sarili mo na hindi ka patapos. Hindi ka invisible. Ikaw ay isang living library, saksi sa panahon, boses na may halaga pa rin. Ang ikalimang katotohanan, yung sense of regret. Kapag hindi na-redefine ang purpose, habang mas tumutungtong ka sa 80s, may kakaibang katahimikan na sumusulpot, hindi lang sa bahay mo o sa schedule mo, kundi sa loob mo. Bumabagal ang buhay. Hindi na ganun kapuno ang kalendar at sa ganung katahimikan, may space para mag-reflect, mag-remember, mag-replay. Pwedeng maganda yon, pero kapag hindi ka mag-iingat, pwedeng maging mabigat. Hindi yung malakas at dramatic na klase, yung tahimik na klase, yung sana mas naging close ako sa kanila na klase, yung bakit hindi ko kinuha yung chance na yun noon na klase, yung uri na sumusulong kapag may oras ka na, pero wala ng energy o freedom para gawin yung mga bagay na napostpone mo dati. Kwento ni Lolo Stanley. Kilala ko si Lolo Stanley, 88 years old. Teacher siya ng mahigit 40 taon. Pagka-retire niya, proud siya, pero may kakaibang hollowness din. "Walang nangangailangan sa akin ngayon," sabi niya once. Pero hindi yun totoo. Hindi pa lang niya nahanap yung bagong paraan para maging needed. Kasi ang purpose ay hindi nagre-retire, nagbabago lang ng shape. Maybe hindi ka na nagtatatayo ng mga bahay, pero bumubuo ka ng confidence sa mga apo mo through your stories. Maybe hindi ka na nangunguna sa meetings, pero nangunguna ka through presence kapag may nagluluksa. Maybe hindi ka na nag-resolve ng mga malaking problema, pero nire-resolve mo yung loneliness through a smile sa neighbor. Ang delikado sa regret. Ang delikado sa regret ay hindi yung pagkakamali mo. Lahat naman tayo may pagkakamali. Ang delikado ay yung masyado mong tumagal na nakaupo sa mga yon nang hindi mo ginagawang meaningful. Pero kapag na-redefine mo yung purpose, hindi bilang productivity kundi bilang presence, nagsisimula mong ma-realize na marami ka pang maibibigay. Hindi lang sa iba pero sa sarili mo rin. Kasi yung pinaka-importanting trabaho mo pagkatapos ng 80 ay pwedeng hindi para sa legacy o applause. Pwedeng ito, gumising ng may kindness sa puso, curiosity sa mata, at sapat na lakas ng loob para magtanong, paano ako magdadala ng liwanag ngayon kahit konti lang? Yun ay hindi regret, yun ay redemption, at hindi pa huli para mahanap mo yun. Anak, ang pag-abot sa 80 ay hindi simpleng bagay. Landmark yun na binuo ng mga dekada ng pagmamahal, pagkakamatay, effort, pagbabago at resilience. Pero kasama ng lakas na yun ay may mga bagong challenge, may mga subtle, may mga mahirap na hindi mapapansin at ang pagharap sa mga reality na to
ay hindi nagpapakita na mahina ka, nagpapakita na honest ka. Ibig sabihin, nabuhay ka ng sapat na matagal para makita ang buhay sa totoong mukha nito. Unpredictable, minsan unfair, pero still deeply worth na ipakita. Tanong para sa inyo, kaya alin sa 5 reality na to ang pinakatumama sa inyo? Yung katahimikan kapag nag-shrink na yung social world ninyo, yung frustration ng katawan na hindi na nag-recover tulad ng dati, yung discomfort ng pangangailangan ng tulong kapag ikaw naman yung naging helper sa buong buhay mo, o baka yung invisible feeling kapag masyadong mabilis ang mundo para makita ka, o yung sakit na lumalaki kapag hindi na clear ang purpose mo. Ano man yon, sana naramdaman ninyong nakikita kayo. Kasi ang totoo, hindi kayo nag-iisa sa lahat ng to. Hindi sa slowing down, hindi sa forgetting, hindi sa mga tanong na nagpupuyat sa inyo o sa mga momento na nagpapatanong kung ano pa ba ang susunod. Ang good news. At ito ang good news. Kahit ngayon, kahit sa stage na to, kayo pa rin ang pumipili. Pwede ninyong piliin ang connection. Pwede ninyong piliin ang pahinga. Pwede ninyong piliin na humingi ng tulong. Pwede ninyong piliin na mas malakas magsalita kapag may nakalimutan sa inyo at mas malambot kapag may nangangailangan ng grace ninyo. Pwede ninyong piliin na patawarin ang sarili ninyo sa mga hindi nangyari at parangalan ang sarili ninyo sa mga nangyari. Ang chapter na to ng buhay ay hindi ending. Ito yung malalim na parte ng kwento. Yung parte na bawat salita ay may bigat. Yung parte na mas meaningful ang mga simpleng gesture kaysa sa mga grand ones. Yung parte na ang presence ninyo, patience ninyo, perspective ninyo, tuna ang power ninyo. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw. Gusto namin marinig kayo. Mag-comment kayo sa baba at ibahagi ninyo kung ano ang natutunan ninyo ngayon at paano ninyo gagamitin sa buhay ninyo. Importante sa amin ang mga thoughts ninyo, kaya huwag mag-atubiling ibahagi. Ang pagbabasa ng mga comments ninyo ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung na-enjoy ninyo ang video na to at nakatulong, please like, subscribe at i-share. Ang support ninyo ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paggawa ng magandang content para ma-inform at ma-inspire kayo. Salamat sa panunood at abangan ninyo kami sa susunod na video. Mahal namin kayo. Ingat kayo palagi.